parang calling ko to. Parang para sa akin to. Ang tulong po, ang tunay na tulong po ay walang pilitan. Baka umaasa na lang sila lagi sa donasyon. Hindi po. Somehow yung pagmamahal po, nagagamot siya. Okay? Hindi man. Wala kayo nakita. Anong nagtulak sa'yo para gawin ang outreach program? Paano ka nagsimula? Actually, bigla ang ano lang siya eh. Thought. Ting! Parang, kasi yung isa kong client, si Will, gusto niya magbigay ng pairs of slippers para sa mga bata sa Aita community in Nabuklod. And nasabi nga daw parang kung gusto kami na lang mag-abot. Okay? So parang naisip ko, pupunta ng bundok, akit ng bundok, mamimigay ng tsinelas. Parang naisip ko, what if dagdagan ko ang ibibigay? So, trip-trip lang talaga siya. As in, what if, mag-post kaya ako ng biglaang donation drive, ganyan. Call for donations for the Aita community in Nabuklod. And napakaswerte ko kasi maraming nag-donate. So, nang nakita ko na yung GCash account ko, alam mo yun, may pumapasok na libo-libo. Tapos, ang daming nagsisend ng mga magdodonate ng damit. Ayun na sis. Nag-click na siya sa utak ko. Oh my God. Parang calling ko to. Parang para sa akin to. Kasi ang happy ng energy ko eh. So, doon talaga ako nagsimula. Dahil sa sleepers na idodonate para sa kanila. Pedro Santos! Mga tubugin niya sila kayo. Pedro, silang neto. Mama, tatlo yung pinkening. Ayan ko matwo. Tapos si Kuya. Sila po ay nakatira sa Nabuklod, Florida Blanca. Dito po ito sa Pampanga. Ang sabi po nila may kwento tungkol dito. Pero unfortunately, hindi ko pa po masyadong nakakalkal kung ano ang istorya behind it sa bundok na to. Yung mga kwento-kwento. Pero darating po tayo dyan. I-vlog po natin yan. Wala kayo nakita. Ang Mount Nabuklod po ay sikat sa kanyang view deck. Sa pinakaitaas po kasi ay nagtayo ang mga Aita, kapatid na Aita, na mga maliliit na kubo kung saan pwede kayong mag sunset breakfast, ganon. Abangan ang sunset habang nakaupo sa kubo, ganyan. Tapos inayos po talaga nila yung sa itaas para pwedeng may mag-camping, no? Meron po, minsan doon matutulog, magdadala sila ng tent, no? Hindi ko lang po sure kung pwede ang bonfire doon. Pero napakaganda po. Sobrang ganda po sa itaas. Sobrang lamig. Kung gusto nyo mag-meditate or kumalma ang inyong mga isipan, at gusto nyo ng something na maging thankful sa mundo, yung makikita nyo po doon sa umaga at sa sunset, napakaganda po. So, sana makapasyal kayo, no, para makita nyo kung gaano kaganda ang Mount Nabuklod.
Bali, dito naman tayo past the According to Nanay Susan, si Nanay Susan po ay asawa ni Kapitan, no? Ng Kapitan ngayon, na si Tatay Romeo. At nanay po siya nila Ninya, ang aking friend. According to Nanay Susan, noong huling na interview ko po siya, few months ago, talagang mostly nakaasa sila sa kanilang tinatawag na emergency food. Ano po ang emergency food? Ito po ay ang kanilang mga tanim na pwede nilang anihin at kainin dahil sa kanila mismo yon. Katulad ng mga gabi, mga ube, puso ng saging, kamote, no? Mga ibang gulay po. Meron pa pong mga iilan na gulay silang tanim na hina-harvest nila. Pero ito pong mga to, mostly, ang pagkakaluto po nito ay ningnang. Ningnang, nangnang. Tama ba? Nangnang po, no? Hindi, sorry. Ningnang. Ningnang. Ang Tagalog term po nito ay inihaw. Inihaw na puso ng saging, inihaw na kamote, no? Inihaw na ube at gabi. Bakit po inihaw? Kasi yun po ang pinaka easiest way sa kanila para makabuo ng apoy. Hindi po nila kailangan ng LPG. Ningnang po, niningnang nila. Iniihaw nila. So, ayun. Palaging saging saba po pala, no? Palagi din saging saba. Pero yun, sobrang minsan lang po talaga sila kumain ng kanin. Kaya ito pong mga donation na binibigay natin sa kanila ay mga bigas, delata, noodles. Gusto ko pa nga po sanang samahan ng juice, no? Powder juice, ganyan. Kasi, kapag pumupunta po ako doon, napapansin ko na mahilig sila sa mga juice, no? Parang syempre po, pag pupunta tayo doon, tatanungin natin sila, no? Kung anong gusto nila. Nanay, anong gusto nyo? Gusto nyo ba ng Coke? Ng ganito? Juice na lang, ganon. Magtatang kami nun. Tapos gusto nila. Gusto nila ng juice. Kaya lang, unfortunately, hindi pasok sa budget. Hindi na siya kaya sa budget. Maybe next time, I'm really hoping na madadagdagan natin yung donations. So, sa living conditions, mahirap po talaga sila doon sa bundok. Okay? And hindi naman they are desperate for help Kasi masipag po sila. Sobrang sipag nila. Hindi sila desperado na maghingi or hindi sila nagpupulube para lang sa pagkain kasi masipag po sila. Kaya nilang gawa ng paraan. Pero masaya po sila kung may magbibigay ng donasyon na pagkain. Sobrang saya po. Sino ang mga Aita community in Nabuklod? Anong meron sa kanila? At bakit gusto o kailangan mo silang tulungan? Meron po akong 2 matagal ng kaibigan na miyembro ng Aita community. Sila po si Precious at sila Ninya. Sinot ko po sila year 2021, if I remember correctly. Ito po yung images. Sila po ay namasukan bilang kasambahay. Okay? Dito po sa banda sa amin. At ang mga amo po nila ang nagpapaaral sa kanila. And na-inspire ako sa ganong klaseng pamumuhay na papasok ka bilang kasambahay at ang kapalit nun ay
susuportahan ka sa pag-aaral, bibigyan ka ng shelter. Okay, sobrang nakakatuwa, sobrang inspiring. And knowing them, no, sa mga nagdaang taon, mas nakikilala ko sila. Talaga pong napakasisipag na mga Aita sa Nabuklod. Sobrang sipag po. Mababait. Masipag pong mag-aral. Kaya natutuwa po talaga ako. Merong mga moment na papasyal po ako doon, tapos makakakwentuhan ko yung nanay ni La Nina, si Nanay Susan. Alam niyo po yan, makukwento niya yung hirap ng buhay doon sa bundok. Pero makikita mo na masaya sila. Kahit na wala silang pagkain, na halos ang kinakain lang nila ay mga lagang puso ng saging, mga kamote, no? Nakwento nga po sa akin ni Nanay Susan na talagang minsan lang sila kumain ng kanin, magkaroon ng bigas. Kasi kung meron man, wala naman po silang pang-ulam. So, bakit ka bibili ng kanin kung wala kang pang-ulam? Kaya, sobrang naano po ako doon. Yung puso ko po parang biglang lumaki. Na parang nag-apoy at gustong someday, na sana parang sinabi ko nga sa sarili ko, sana one day, someday, makapag-abot ako ng tulong sa mga to. And yun. Masaya ako kasi nagagawa ko siya ngayon. Future plans for this project. Actually, I finally decided po na itayo na ang organization na to. Ang pangalan po niya ay Pibuklod na Buklod. Okay, ang Pibuklod po ay Kapampangan term. Ang Tagalog po niya ay sama-sama, pinagsama-sama. Yan, napakaganda po kasi, no? Pibuklod na Buklod. Ang wish ko po para sa project na to ay sana lumaki ng lumaki ang mga donasyon na pumapasok. At lumaki ng lumaki ang mga taong susuporta sa project na to. Okay? Para po marami tayong matulungan, marami tayong mapasaya. Hindi lang ngayong taon, hindi lang ngayong Christmas. Sa mga susunod pa po na taon. So, yun lang po ang pinaka-wini-wish ko at hino-hope ko na sana lumaki po itong organization na binubuo ko. If you want to donate cash donations, this is my GCash account. Yan po, kahit anong halaga po ay napakalaking tulong. Kahit piso po yan. Okay? Sobrang laking tulong po niyan. For in-kind donations naman po, meron tayong mga address, drop-off locations, address po sa Pampanga, Manila, Bataan, and Cavite. Okay po? PM lang po kayo or call sa number ko kapag meron po kayong mga in-kind donations na gustong i-drop off sa mga area na to. Ano ang message ko sa mundo at sa mga tao? Sa mga tao po na nag-aalab ang puso para tumulong, sana po wag kayong mapagod, please. Alam niyo po na kahit isang maliit na tulong lang sa mga nangangailangan ay napakalaking tuwa po sa kanila. Ang mabibigay ninyo sa kanila, mabibigay natin sa kanila. Tsaka nai-inspire po natin sila kahit papaano
No, kahit sabihin nating, oo, donasyon to, binibigay lang natin. And may thinking po kasi na parang baka umaasa na lang sila lagi sa donasyon. Hindi po. Laging ganon. Hindi po ganon. Of course, pag may donasyon, masaya sila, 'di ba? Dahil libre ito, okay? Pagkain ito. Pero iisipin po natin na sa bawat donasyon, marami po tayong may inspire. Okay? Maaaring sa isang pair of slippers, maaaring sa isang tsinelas, na makatanggap isang bata, may inspire na paglaki ko, magtatrabaho ako ng maayos, mag-aaral ako ng maayos, para mabilhan ko rin yung mga bata na katulad ko ng tsinelas. Okay? Small things matter. Hindi po natin alam kung ano yung nabibigay natin sa kanila talaga sa tuwing nagbibigay tayo ng donasyon. Pero merong something na mabibigay tayo sa kanila. Something good. Positive energy. Okay? Natatatak sa kanila yon na eto, nabigyan ako nito. Masaya ako nung nabigyan ako. Alam niyo po yon, parang inspiration. And kung sila yung pambawi nila ay ang pagdadasal para sa atin, sa mga nagdo-donate, o pag-hope, pag-wish sa atin ng mga magagandang bagay, malaking bagay po yun. Positive energy. Wala pong nagpupush sa atin na tumulong. Ang tulong po, ang tunay na tulong po ay walang pilitan. Okay? Ito po ay bukal sa kalooban. Kaya, sana po sa mga tumutulong, huwag kayong mapagod. Sa mga gustong tumulong pero walang maibigay na cash or in-kind donations. Kasi kahit pag-wish lang ng maganda at pagdadasal para sa mga bibigyan ng donasyon at mga nagdo-donate, mga organization, ay malaking tulong na po yan. Okay? Spread love. Magpakalat po tayo ng magpakalat ng pagmamahal sa mundo. Kasi kahit po gaano ka sira ang madaming parte ng mundo, somehow yung pagmamahal po, nagagamot niya to. Okay? Hindi man agad-agad na snap, okay na. Pero, nagagamot po ng pagmamahal ang kung anumang klaseng sugat. Mapatao man yan, mapahayop, mapabagay, no? Pag may sira kang bagay, mga gamit, pag ginamot mo, inayos mo, magiging okay siya. Hindi siya perfect, pero gets? So, ayun po, keep the donations coming sa lahat ng mga organization na nakikita nyo. And dito sa Buklod na Buklod, okay, huwag po tayo mapagod tumulong, magdasal at mag-hope at mag-wish ng magandang future para sa mga mabibigyan ng donasyon at nagbibigay ng donasyon. Maraming salamat po. Again. 1, 2, 3. O, di ba mo masarap? Masarap. Pili ko pinakalang ako ulit.